Papanong ang dating isang simpleng empleyado lang na si Arthur Soriano ay naging isang big-time businessman dahil lang sa kanyang negosyong barbecue. Barbecue? Eh ang init-init niyan, tapos ang hirap-hirap gawin niyan, magmamarinate ka pa ng mga karne, tapos mag-iihaw ka pa. Naku, ayoko ng ganyan. Umeepal ka na naman kaagad eh. Kakaumpisa pa lang na itong video ko eh. Mamaya ka na umiksena dyan. Panoorin muna natin tong video na to ha. Tara na at mga kanegosyo at sabay-sabay po natin panoorin at matunghayan yung nakaka-inspire at nakaka-motivate na business journey nitong si Mr. Arthur Soriano sa likod ng kanya mga kwento. Ako nga pala si Arthur Soriano, ang owner ng Arthur's Barbecue. Dati akong dicer sa mga mall, nag-dicer. Noong una nag-umpisa lang kami sa literal na barbecuehan, sa mga sidewalk. Ang galing dati pala siyang isang simpleng empleyado lang bago siya maging isang successful businessman. Alam niyo mga kanegosyo, ako rin po noon, before 10 taon din ako naging isang empleyado bago ako magkaroon ng sarili kong negosyo. Kung iisipin yung mabuti mga kanegosyo, kahit pala ang maging katayuan at sitwasyon natin sa ating mga sariling buhay, kung pagsusumikapan mo lang at talagang pagpupursigihan mo na makamit yung mga pangarap mo, posible pala talaga, Since 2008, nag-start kami ng mag-barbecue. Kasi nawalan ako nung trabaho nung time na yon. Kaya naisipan kong ihaw-ihaw muna, pansamantala. Habang naghahanap ako ng trabaho, nagtinda muna ako ng barbecue. Alam niyo mga kanegosyo, sobrang nakaka-relate po ako dito sa kwento ni Sir Arthur. Kasi ako, nung nagsimula rin po akong magnegosyo noon, nawalan na rin po ako ng trabaho kagaya niya. Alam niyo, kapag talaga nawalan ka ng income, tapos merong mga taong umaasa sa'yo, talagang mapipilitan kang gawin ng lahat ng bagay na pwede mong pagkakitaan para lang matugunan yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Noong una, malit lang. Nag-umpisa lang kami sa mga puhunan na 1,000, 1,500, ganun lang. Talagang lang siya, simpleng barbecuehan lang. Ganito kami dati. Noong kami nag-uumpisa pa lang mag-barbecue, dala namin lahat, karga sa tricycle. Nagre-ready kami para pagdating na aming mga customer. Yan. Umpisa lang kami sa isang table lang. Paglabasan ng mga customer, mga nasa company, alas 5, dadaan muna sila dito. Hello po. 5 piso lang po. Barbecue po. 25. 15. Narinig niyo yun mga kanegosyo? Nagsimula lang rin daw siya gamit ang isang maliit na puhunan lang. 1.5 nga lang yung pera niya di ba? Tapos unti-unti nakilala yung negosyo niya hanggang sa nakapagpundar na rin siya ng mga gamit na makakatulong para mas lalong lumago yung kanyang kasalukuyang negosyo. Ayun yung palagi kong sinasabi na ang pagsisimula ng isang negosyo ay hindi naman yan palagi na puro tungkol sa pera lang. Marami kasi sa atin mga kanegosyo na kapag sinabi na ay magnenegosyo ko, naku kailangan kong mag-ipon ng malaking puhunan para makapagsimula ako. Hindi palaging ganun mga kanegosyo. Sa tuwing mag-iisip ka ng papasukin mong negosyo, ang pinakaunang bagay na dapat mong iisipin ay kung paano mo mapagseserbisyuhan ng mga tao gamit yung mga binebenta mong produkto. Kapag naisip mo na yan kanegosyo, saka palang papasok yung tungkol sa puhunan. Kung wala ka pang hawak na malaking pera ngayon, hindi naman masama na mag-umpisa ka sa kung anong meron ka lang at kung ano yung mga kaya mong gawin ngayon. Start small but think big, sabi nga nila. Nag-umpisa lang sa konti, sa maliit, hanggang sa lumaki na. Mga bestseller namin sa aming mga inihaw, unang-una yung suka. Kasi nga, suka palang ulam na. Sunod yung aming barbecue. Yung ang barbecue yung talagang binabalik-balikan nila. Sumunod, ang isaw na manok. Kasi nga, pagkain daw nila,
sa iba, hindi sila nakakain ng isaw. Dito lang talaga daw sila kumakain kasi hindi nila nalalasan yung pait. Yan ang importante kapag ka nagnenegosyo ka. Dapat meron kang tinatawag na trademark na babalikan yung mga customer mo. Hindi kasi pwede na, okay na yan, basta maluto, mabusog sila, ayos na yan. Hindi kasi pwedeng ganong kanegosyo, lalo na sa negosyong pagkain. Kagaya nga ng sinasabi ni Sir Arthur na ang Arthur's Barbecue daw suka pa lang, ulam na. So ibig sabihin mga kanegosyo talagang confident sila na masarap yung mga sineserve nilang pagkain sa customer. Tapos yung pagkakaluto, hindi sunog, hindi mapait, di ba? Nakakain ka na ba ng barbecue sunog? Ano pakiramdam? Nakakainis, di ba? Mawawalan ka ng gana sa kinakain mo. Kaya ang naging trademark talaga niya sa negosyo niya is yung unang-una, syempre dapat malinis. Pangalawa, masarap. Pangatlo is yung good customer service. Importante yan kanegosyo, yung good customer service, yung relasyon ng owner sa mga customer. Kaya yung mga tao tumatangkilik talaga. Plano namin sa future, magkaroon kami ng branch ng Arthur's. Kasi talagang sa sobrang dami ng customer namin dito, halos hindi na namin din kayanin. Kaya iniisip na talaga namin branch. Pero minsan iniisip namin mag-franchise. And na-realize namin na ito na talaga yung ang buhay namin sa negosyo na Arthur's. Nung nakuha na namin lahat, nabibili na namin ang gusto namin, napapagawa namin yung lahat ng gusto namin. Kasi nung una talaga, hirap talaga nung buhay nung una, nung nag-uumpisa pa lang kami. Kasi nandyan yung pag-upa pala ng bahay, pahirapan na. Ngayon, ibang-iba na sa buhay dati. Na-inspire ba kayo mga kanegosyo? Kung hindi, panoorin mo pa yung ibang mga videos ko, baka sakali dun ma-inspire ka na. Pero ako talagang aliw na aliw ako manood ng ganitong klase ng mga kwento. Nakaka-motivate, nakaka-inspire at nakakabuhay ng loob para simulan natin lahat ng pangarap natin sa buhay. Kung sakali pala na gusto mo ring gawin yung ganitong klase ng negosyo, nag-research na ako para sa'yo kanegosyo. Pwede mo siyang gawin gamit ang maliit na puhunan lang. Pwede mo rin siyang gawin na weekend business mo lang kanegosyo. Tignan mo talagang tong taong to. Paano ko naman gagawing business yan? Sabi nga ni Sir Arthur, kailangan daw gumising na maaga, alas 6. Magmamalengke ka pa, tapos magmamarinate ka pa ng mga karne. Mahirap yun, tapos mag-iihaw ka pa. Tsaka isa pa, hindi ako marunong gumawa ng suka. What? Taong to. Adoka. Umeepal ka na naman Eto na nga, nag-research na nga ako para sa mga katulad mong tamad. So para sa mga limited lang ang budget pero nag-uumapaw naman sa pangarap at motivated magsimula ng kanilang negosyo. Eto mga kanegosyo, nakita ko sa Shopee. Ihawan, 129 pesos lang yan. Nakita ko ang ganda rin ng review nila sa Shopee kaya pwede mo i-consider yan kung nag-uumpisa ka pa lang. Kung wala ka namang oras para mamalengke at gusto mo na lang ilaan sa pahinga yung umaga mo, nakita ko rin to kanegosyo sa marketplace. Eto, mayroon ng ready-made barbecue na pwede mong bilhin at yan na lang ang ibenta mo. Iihawin mo na lang tapos uling at suka na lang ang kailangan mo. Tapos ibenta mo na kanegosyo. Shoot na yung negosyo mo. At kung hindi ka naman marunong gumawa ng suka, hindi problema yan kanegosyo. Eto, may nakita ako sa YouTube, panoorin mo. Siguradong malaki ang matutulong neto sa'yo para matuto kang gumawa ng sarili mong recipe na suka. Pero ako ay highly suggest na kung talagang plano mong seryosohin yung ganitong klase ng negosyo at gusto mo ring umasenso sa buhay, kagaya ni Sir Arthur Soriano, mas mainam ka negosyo na ikaw na yung gumawa o mag-marinate ng mga sarili mong produkto para magkaroon din ng trademark yung business na itatayo mo at merong babalik-balikan yung mga customer mo. Parang merong bang personal touch ba ka negosyo, di ba? Bago ang lahat mga kanegosyo, kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, follow mo na yan at isubscribe mo na rin ako sa aking YouTube channel para sa mas marami pang mga nakaka-inspire at nakaka-motivate na video na mga kwento kagaya nitong napanood mo ngayon. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po.